Hello everyone, luto po tayo ng simpleng merienda. Ito po ay isang favorite po ng mga Pinoy, mga ordinary Filipino people. Lalo na sa panahon ngayon na lahat na halos ng bilihin ay napakamahal po at napakataas na hindi na halos maabot ng mga ordinaryong Pilipino. Ultimo nga itong kamote, napakataas na po ng presyo. Dating 10 piso lang po ang isang kilo, ngayon po ay 60 pesos na. Nung nagmahal ang bigas, lalo namang tumaas ang kamote. Alam niyo po, ang kilo ng kamote ngayon umaabot na ng from 60 pesos to 100 pesos per kilo. Ganun din po ang kamuting kahoy. Itong kamote po, tawag sa English ay sweet potato. At ito naman, kamuting kahoy ay cassava na umaabot na rin po ng 40 pesos to 60 pesos per kilo. Mabigat po yan, kaya minsan ang isang kilo 3 piraso lang, o minsan isang kilo lang kapag kamalaki. So ayun po mga kaibigan, bumibili pa ako ng buo na nyog para makatipid. 10 piso lang po ang isang buo. At meron po akong sariling kayuran. So ako na po nagkakayod, at least sure ka na malinis. Dahil sa palengke may nabibili yung pigana, pero hindi ka sure kung maganda o malinis ang pagkagawa. Hindi natin alam. So mas maganda kung ikaw mismo ang gagawa, at least sure ka na malinis. Kasi siyempre kailangan ingatan natin ang ating katawan. Lahat ng pinapasok sa ating katawan, kailangan sure tayo na malinis at healthy. So ito po ang ginawa kong improvised na kayuran. Nabili ko po yung talin sa Divisoria po, marami. Minsan sa Pasay o sa mga hardware meron po niyan. Sa mga palengke may tinitinda. Kayo na po ang gagawa ng pinaka ang tawag nito, stand. So ayan na po ang nakayod na nyog. Mabilis lang po magkayod mga kaibigan, dahil tayo naman ay sanay sa pagkakayod ng nyog, dahil lumaki po tayo sa isang bundok. So ayan na po mga kaibigan ang nakayod. So ang isinasabaw ko po yung mismong sabaw ng nyog, hindi po yung tubig sa unang gata. So ayan po yung kakang gata, kung tawagin yung unang gata, na ang ginamit kong tubig ay yung sabaw mismo ng nyog. Sure lang po, make it sure na talagang hindi siya maanta, or kasi minsan may maanta na nyog. So ang gagamitin nyo yung fresh na lang na clean water. So ayan po mga kaibigan ang kakang gata. Huli natin ilalagay yan. So ito naman po yung pangalawang gata. Ito po ang ating isasabay sa ating pagluluto ng ginatan kung tawagin, or pinasbo sa Bisaya, or ano lang, ano tawag nito, chamba-chamba. Chamba-chambang merienda, pang mabilisan, quick merienda for just 15 minutes. Okay na po, tapos na po, luto na po. So ayan na po, papakuluan na po natin kasabay ang pangalawang gata. Yun, pag lumambot na po yung kamuti at yung kamuting kahoy, ilalagay na po natin, kasi mabilis lang po to, 10 to 15 minutes lang, malambot na po siya. Ayun po, pag malambot na, ilalagay na po natin yung kakang gata o yung unang gata na mayroong sabaw ng nyog. Yun ang pinampiga natin. So ayan po, ilalagay na po natin mga kaibigan. Kasabay na rin po yan ng brown sugar, kasi mas healthy po kung ang gagamitin natin ay brown sugar. At the same time, hindi tayo nagkukonsume ng marami, kunti lang. At the same time, mas mura pa po ang brown sugar kaysa white sugar. Kasi yung white sugar, refined na po yan. So mas maganda kung meron nga kayo yung kalamay, kung tawagin, yung buo pa na sugar. Mas healthy po yan, mas masarap. Magdadagdag pa siya ng kulay. So ayan po, lagyan natin yung vanilla para maging mabango. Pwede rin kayo gumamit ng tanlad, o kaya yung anong tawag nito, yung dahon po na pampabango. Kalimutan ko yung pangalan na ano po ako, na black. Pandan leaves. O kaya yung dilaw kung tawagin sa Bisaya, pampabango po yan para mas mabango ang aroma at mas masarap kainin. So ayan po, ginamit ko po wash sugar kasi naubusan po ako ng brown sugar. So pwede rin naman po ang wash sugar. Kaya mas maganda pa rin talaga yung third class kung tawagin yung brown or black sugar. So ayan na po, mabilis lang po siya iluto mga kaibigan. Meron na po tayong merienda. So ako po ay nagpapasalamat sa nagregalo sa akin ng kamote at kamuting kahoy. Thank you, Miss Marilyn Rojas. May the Lord bless you more and more. God bless po, and Merry Christmas to your family. Thank you so much for giving me this sweet potato and kamuting kahoy. So ayan na po ang finished product mga kaibigan. Hindi po ba napakabilis? Masarap na merienda, mura na, at the same time busog ka pa, healthy pa. So ayan po mga kaibigan, napakabilis lang po. Pwede natin haluan yan ng saging kung meron kayo yung sabang saging or bilo-bilo. Pero ako po simple lang, ganun lang po. Pinagsama ko lang po yung dalawang klase. Marami na rin po siya nung nahiwa. 3 pirasong kamote at saka 2 pirasong
kamuting kahoy. Nung nahiwa siya, marami na po. Pwede nang kainin ng 4 katao, mga kaibigan. So, masarap po siya, healthy at the same time, murang-mura, mga kaibigan. Magkano lang ginastos dito? Nasa mga 50 pesos lang, 4 katao nang makakakain. So, thank you mga kaibigan. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share. At maraming salamat. Hello, shout out sa lahat ng mga subscriber at mga nag-view. Marami pong salamat. Merry Christmas in advance to all of you, and may the Lord bless you more and more and more. At sana maging masaya ang ating Pasko at New Year na safe sa anumang mga pagsubok ng buhay. Kailangan lang maging malapit lang tayo sa Diyos. Keep safe everyone. Ingat-ingat dahil ang sabi sa balita may COVID na naman daw. Pero ingat-ingat lang dahil usog po talaga ang mga sipon, ubo at kung ano na pang sakit kapag malamig ang panahon. Kung tutuusin nga, hindi naman gaano malamig dahil meron na tayong climate change kaya mainit. Okay, bye-bye. God bless everyone. Thank you for watching.